excited? We are excited. Amen. Sino po excited sa salita ng Diyos ngayong umaga? Ang salita po ng Diyos ay araw-araw ng ating kalakasan. Ngunit ang ating pagsamba, ang araw ng linggo, ito ay mga bagay na gusto ng Diyos na ating pong malaman sapagkat gusto ng Panginoon, ng ating Ama, ay magkaroon po tayo ng knowledge patungkol sa kanyang mga salita kung ano yung ginawa niya ng dahil kay Kristo, ano yung benepisyo na mayroon po tayo. Napakahalaga po na alam po ng kanyang mga anak ang kanyang posisyon ng kanyang tanggapin si Kristo bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sabi ng salita ng Diyos, the people perish because lack of knowledge. Hosea 4:6. Ang tao ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ngayon pong umagang ito ay pinapaalam po sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita na kanyang ginawa dahil kay Kristo ay meron tayong mga benepisyo. Ang mga benepisyo pong ito ay ating pong dapat na tayuan at panampaniwalaan sapagkat ito po ay naaayon sa salita ng Diyos. Ang ating pong series na pinag-aaralan is about in Christ realities, ang katotohanan na kay Kristo. Ang katotohanan na kay Kristo. Bilang tayo po ay mga anak ng Diyos dahil kay Kristo, may mga katotohanan po sa buhay natin na dapat nating tayuan at paniwalaan. Una, na part 1 ating pong pinag-aralan ay in Christ we are perfectly loved by God. Amen. Sino naniniwala? Okay, everybody say, in Christ we are perfectly loved. Sabay-sabay. In Christ we are perfectly loved. Tayo po ay perfectly loved by God. Masarap po bang pakinggan yan? Kung walang nagmamahal sa iyo, meron. Kung iniisip mo walang nagmamahal sa iyo, meron. We are perfectly loved by God. Ano pa po? Part 2, in Christ. Sabay-sabay. In Christ we are completely forgiven. In Christ we are completely forgiven. Hindi lang tayo basta minahal ng Diyos na mahal kita. Hindi po. Pinatunayan po niya tayo ay kanyang pinatawad. Completely. Wala tayong pagkakautang sa harapan ng Diyos sa pagkantaya ng duguang at sugatang katawan ng ating Panginoong Kristo. Part 3, in Christ we are righteous and holy like God. Sabay-sabay. In Christ we are righteous and holy like God. Yan po ay pinag-aralan po natin nakaraan. Kung bakit po tayo ay perfectly loved, perfectly forgiven by God, completely forgiven by God, and righteous and holy dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin. Hindi dahil sa ating gagawin, kaya tayo ay magiging banal. Kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ang kabanalan ay wala sa postura o mga ritual na ginagawa. Ito ay dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Everybody say amen. Amen. And part 4, in Christ, I am becoming child of God. Sino po ang mga anak ng Diyos? Amen. Dahil kay Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sabi po ng Bible sa Aklat ng Awit, sabi ni Haring David, mula pagkabata hanggang sa ako'y tumanda, walang anak ng Diyos ang pinabayaan niya o naglimos ng tinapay. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, sagot tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano man ang mangyari, ano mang pangyayari ang dumating, ano ang sitwasyon, ano mang problema ang dumating, naniniwala ako na hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat mga anak tayo ng Diyos. Ngayon po ay part 5. Ang part 5 po natin, in Christ I am being a new person inside. Everybody say, in Christ I am being a new person inside. Dahil po kay Kristo, tayo po ay mayroong bagong pagkatao. Unang-una sa ating kalooban. Yan po yung ating pag-aaralan.
Dahil kay Kristo, meron tayong bagong pagkatao. Sabi po ng salita ng Diyos, na, what does it mean to be a new person inside? Ano bang ibig sabihin na new person inside? Para makita po natin, ano ibig sabihin ng new person inside? Meron pong the doctrine of man. Kapag po tayo ay nag-aaral sa Bible School, meron pong tinatawag na hamartology. Ang ibig sabihin po nun ay the doctrine of man. Ang salita, ang pagtuturo ng the doctrine of man ay pinapakita ko saan nag-originate ang tao, saan nanggaling. Yan po yun. Merong number 1, the creation of man. Meron pong paglikha. Yan po yung pinag-aaralan ko sa the doctrine of man. Kung paano nilikha ang tao. Sisimulan po muna natin sa una para makita po natin ano ba yung ating new person inside. Okay po? Para po patuloy, para po ang ating maunawang kabuti. Sapagkat meron pong mga tao na hindi naniniwala sa creation of man. Naniniwala sila sa evolution of man. Ang evolution of man is scientific theory. Man evolved from monkeys. Tingnan mo kayo tayo, ma. Sabi yan ni Charles Darwin. Yan po ay evolution. Hindi sila naniniwala na merong creation. Na ang tao raw ay nilikha, hindi sila naniniwala ron, o may lumikha, hindi po sila naniniwala. Pagkas naniniwala sila na nagkaroon ng evolution. Yan po ay origin species yan, Charles Darwin, from monkey to man. Yan po ay theory. Yan po ay scientific theory ng scientifico na si Charles Darwin. Ang tao ay, sabi niya, ayon sa kanyang theory, ay nagmula sa unggoy ng ilang milyong taon, ay nag-ibon. Hindi po totoo na ang tao ay, tayo po ay naniniwala na ang tao ay hindi galing sa unggoy. Bagkus meron namang mukhang unggoy talaga. Pero, joke lang po yun. Joke lang. Ang tao po ay hindi galing sa unggoy, siya po ay galing sa paglikha ng Diyos. Yan po yung creation naman. Evolution versus creation. Ang evolution ay scientific theory. Samantalang ang creation ay biblical truth. Iba yung theory, iba yung truth. Totoo talaga ito, totohanan. Ang evolution is man evolved from monkeys. Sa creation, man was created by God. Naniniwala tayo dyan. Ang Diyos ay nilikha ng ang tao ay nilikha ng Diyos. Yan ay sinabi sa Biblia. Hindi sinabi ng tao. Hindi sinabi ni Charles Darwin. Ito ay sinabi ng Biblia. At ang Bible, ang author ay ang Diyos. Ngayon, what do you think? Did you come from monkeys or were you created by God? Created by God. Bagamat maraming mga tao na naniniwala na sila talaga ay galing sa mundo. Meron po. Meron po ba kayong kilalang ganun? Meron po. May mga tao talaga na pinaniniwalaan nila na sila ay galing sa mundo. Nag-evolve lang. Wala po tayong magagawa doon. Sapagkat ang sabi ng Bible sa Proverbs 23:7, for as a man think in his heart, think his heart, so it is. So is it. For a man think in his heart, so is it. Kung ano ang iniisip ng tao, kung ano ang puso ng tao, yun siya. Sabi ng Bible yan. Ngayon, kung sinasabi na
sinasabi niya, siya ay galing sa unggoy, yun siya. Huwag na tayong iparehas sa kanya. Kasi yan sabi ng Bible, for as a man thinks in his heart. So, kung ano ang iniisip mo patungkol sa iyo, yun ka. Sabi po ng Bible yan. Hindi ka pipilitin ng Diyos na maniwala sa sinasabi niya. Ang sabi ng Diyos, sige, kung ano iniisip mo kung ano ka, yung ka. Ganun lang kadali ang Diyos. Hindi ka niya pipilitin. Hindi, nilikha kita. Hindi ka niya pipilitin na gano'n. Ang Diyos magaling kang usap. Ayan, pero sa Bible, kung ano ang inisip ng tao sa kanya, sige, yun siya. Kayo po ba? Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, tayo naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos na we are created by God. At hindi tayo nanggaling sa unggoy. Ang unggoy ay created din ng Diyos. Pero iba tayo. Sabi pa nila tayo daw ay mas mataas sa lahat ng hayop. Di ba pagka nagagalit sa'yo, asawa mo, ano tawag sa'yo? Hindi tayo. Sila. Narinig ko yung bahay niya, nag-aaway sila ng hayop ka. Diba? Kaya, nagkakaroon tuloy ng konklusyon na ang tao ay mas mataas daw sa hayop. Ay pinakamataas na uri ng hayop. Yun sabi nila. Pero tayo po naniniwala, we are created the image of God. Sabi po ng Bible ay ito. Man was created like God. The creation of man was created like God. Papatunayan po natin sa Bible na man was created like God. Nilikha ang tao ayon kamukha ng Diyos. Tingnan po sabi po ng Bible. Then God, Elohim, said, let us make mankind in our image, in our likeness. Papansinin po ninyo ito may gusto ko lang, hindi ko lang po pinatutunayan dito na tayo kalikha ng larawan ng Diyos. Meron pa po akong gusto kong ipakita sa inyo dyan sa verse na yan. Then God, Elohim, ang salita pong Elohim ay plural sa Hebrew. Plural po yan. Ang singular ay Eloha. Eloha. Ang plural ay Elohim. Ang singular ay Eloha. Kaya ang sabi ng Diyos, let. Hindi naman pwede sabihin let nang nag-iisa lang siya. Kaya ang sabi niya, let us make mankind in our. Sabi ng iba dyan, ang kausap niya mga anghel. Yun ang sinasabi ng mga oneness. Mga anghel daw. Pero sabi ng Panginoon, Elohim, God. God po ba yung anghel? Okay, hindi na anghel ang kausap. Let us make mankind in our image, in our likeness. May binanggit, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Hindi na siya gagamit ng atin kung siya lang, isa lang. Magamitan niya, lilikha ako. Ganun po dapat. Ng tao ayon sa aking larawan. Ayon sa aking pagkakatulad. Okay? Yan pong verse po na yan, ipakikita ko na ang tao ay nilikha na kagaya ng Diyos. Okay? Man was created like God. God is a triune God. So, man is a triune being. Yun yung gusto kong ipakita po ngayong namin ito. Ang Diyos ay triune God. Gayun din ang tao, triune being. Bakit tayo triune being? Kaya nga ang Diyos, bakit triune God? Sabi ng Diyos, God or Elohim. Babalikan po natin yung original Hebrew. At sabi ron, Elohim ay plural, our image, our likeness. Yan po ang diagram. Tingnan po ninyo. God is a triune God. So is man and triune being. One man and half the meron po spirit,
soul, and body. Halika dito, Jeric, ito na lang. Si Jeric po ay tao po ba siya? Kung sa palagay nyo, tingin nyo sa kanya, tao siya? Yes. Tama. Siya po, bilang tao, meron siyang ano po? Spirit? Soul and body. Nakikita po ba natin yung spirit niya? Nakikita po ba natin yung soul? Pero yung body nakikita natin. Pero anong meron siya? Tatlo. Spirit, soul, and body. Ito yung kanyang body. Yan. Yung kanyang soul, ayun, nasaktan. Nag-react. Soul yun. Yung kanyang spirit, yun yung nasa puso niya. The Spirit of Christ in our heart. Ang nangungusap, the Abba Father. Tumatawag sa Diyos ng Abba Father. Hindi rin natin nakikita yun, pero nangungusap sa puso natin. Kaya kapag tayo gumagawa ng masama, may conviction para bang yung puso mo, grabe ka ba? Andyan yun. Bigyan po natin. Thank you, Jeric. Thank you. Palakpan niya po natin ang Panginoon po yung Jeric. Ang Diyos po natin ay ganunin. Alam niyo po, hindi po basta-basta ganito ipaliwanag ang pagiging triune ng Diyos. Napakahiwaga po ng pagiging God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mahiwaga po siya. Hindi po natin siya pwedeng ikumpara din sa 3-in-1 coffee. Hindi po. Napakahiwaga po nito. Hindi po natin kayang narugin ang ating isipan. Kasi pag naunawa natin mismo ang Diyos, hindi na siya Diyos. Kasi hindi kaya mabuti ng ating limitadong kaisipan ang napakalaking Diyos. Paano natin maipapasok sa isip natin ang napakalaking Diyos? Pag naipasok natin ang Diyos sa ating isipan, ang napakalaking Diyos, ay Diyos ko po. Ano na mangyayari sa atin? Kaya nga, limitado ang ating kaisipan para ipaliwanag ang pagiging triune God. Kaya tingnan niyo, mayroong mga doktrina na oneness. Ano po yung oneness? Isa lang ang Diyos. Si Jesus ay siya na rin yung Father. Si Jesus ay na rin yung Holy Spirit. Si Jesus ay na rin yung Father. Siya na yung Son. Yan. Halo-halo na. Halo-halo na. Kaya po mga kapatid, ay hindi kayang ilarawan ang paliwanag ng tao kung sino. Yan po ay base na lang sa ating pananampalataya. Kung nananampalataya ka sa sinasabi ko sa kilala ng Diyos. Basta pinanampalataya mo sa Diyos, ano ang paano paniniwala, yun ka. Yun ang mangyayari. Kasi sabi ko naman, tinignan mo ito. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tingnan niyo po yung mga pagitan ng salita, the. Ba't hindi sinabing, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Holy Spirit. Hindi po mga koma nilagay. The. Tingnan niyo po. Bakit? Kasi po, ang original na text po niyan ay makikita po natin sa Greek. To patros kai, to hoyokai, to hagion pneumatos. Yan po ang Greek. Bakit po sinalin ko po sa Greek? Bakit po natin sinalin sa Greek po yan? Ano po ang gusto natin makita? Yung salitang to patos, to hoyon, to hagion pneumatos. Bakit po natin ilagay yan? Yung salitang ito, da. Hindi po inalis ng isalin sa English Bible ang salitang ito na da. Ibig sabihin, meron pong tingin, may impact, may pinatutungkulan. Pinakikita po dyan ang pagkakaiba ng Father, Son, and the Holy Spirit sapagkat sila po ay iisa. Sila po ay iisa, pero iba-iba ng function.
iba-iba ng gawain ng gampayan. Ano ba ganito pa mga kapatid? Lagi natin manawan po natin mabuti. Noong Old Testament, ang Diyos ay nagsalita na magkaroon ng liwanag. Ang Father nagsalita. Ang Holy Spirit ay gumawa. Ano trabaho ng anak? Ang Holy Spirit, yun yung salita. God ay salita, ang Holy Spirit yung salita. At nagtrabaho. Parang ganito, may mic, yung ilaw na to sa gitna. Okay? Nagsasalita ako, si Maymay ang siya yung Holy Spirit at makikita natin ang manifestation. Pakipatay ang ilaw. Buksan ang ilaw. Okay, nakita niyo po yung sabi, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. So, ganun po yung kanilang pagkakaisa. Hindi po yung kanila pong pagiging Diyos ay hindi nagko-contradict. Ganun po yung kanilang pagkakaisa. Kaya, sabi ng salita ng Diyos, the Father and the Son and the Holy Spirit. Sinasabi po ng salita ng Diyos yan. Kaya, we believe that Triune God. Naniniwala tayo na merong isang Diyos sa tatlong persona. Yan po yung ating pinag-aralan sapagkat yan ay sinabi po ng salita ng Diyos. Ano po ba yung mga oneness? Meron po mga oneness. Pangalanan ko po ang church, baka mapunta po kayo ron sapagkat ang ginagawa nila ay kagaya rin natin. Meron pong oneness, United Pentecostal Church, oneness po yun. Ang Friends Again, oneness po yun. Manood kayo ng Friends Again? Si Bishop Louis Santos. Ay na, pangalanan ko pa, kaya naman pala tayo. Yan po, Friends Again, ay oneness. Iglesia ni Manalo, oneness po yan. Si Kibuloy naman, siya na ang Diyos. So, yan po. Naniniwala tayo sa one God and three person. That's our topic. Pakikita ko po kasi kung bakit ko po sinasabi yan, pakikita ko po kasi na yung sinabi ng Diyos na lumikha tayo ng tao ayon sa ating laruan, ayon sa ating wangis, kagaya natin. Likeness. Okay. Pakikita ko po kasi yan. Okay? Tuloy natin. Sabi po ng Bible, ito pa. For there are three that bear record in heaven. What? The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. And these three are one. Hindi sila rin these three is one. Hindi naman, Kaya ang Greek po niyan, Ho Pater, Ho Logos, Ho Kayon Pneuma. Holy Ghost. Okay, nakakita na po natin. Lumilinaw po ba? Picture niyo po para may makakausap kayo na patungkol sa mga na yan. At least meron po kayong Bible verse. Eto na. Tingnan po natin ngayon yung tao. Sabi po ng Thessalonica 5:23, and the very God of His sanctified you wholly. Alin po yun? And I pray God your whole spirit, soul, and body. Tunyuma ka, osuke, haisoma. Yan po yun. Ang tao po ay mayroong spirit, soul, and body. Okay, pasok na ulo natin yan. God is triune, so is man in triune being. Pinakita ko po na nakita natin sa salita ng Diyos na mayroong triune God
at meron man triune being. Nakita po ba natin sa mga verses na pinakita ko? Amen. Sapagkat hindi tayo obligadong maniwala kapag kakiwento-kwento lang. Dapat may mga talata because the Bible verse is the Word of God. The voice of God. Trichotomy. Ang tao po ay trichotomy. Merong body, soul, and spirit. Ano po yan? Body, soul, spirit. To soma, koske, to pneuma. Yan po. Meron naman pong dichotomy. Ano po yung dichotomy? Yung po walang spirit. Bakit po walang spirit? Patay, spiritual. Ang taong wala kay Kristo, patay, spiritual. Ano man ang paliwanag mo, bakit nangangatwiran? Sapagkat patay, spiritual. Pero ang taong paliwanagan mo ng salita ng Diyos, nangungusap ang salita, ang Word of God sa kanyang puso, paliwanagan mo siya, maliliwanagan. Lalo magliliwanag. Pero ang patay, kahit paliwanagan mo, makikipagtalo pa sa iyo. Bakit po? Sapagkat patay, spiritual. Pero yung tao na sinesharean mo, na dumating sa kanya yung pananampalataya, pagka siya po ay sinesharean mo, lalong lumalalim, lalong lumalago sa pagkakakilala sa Diyos. Kaya po, meron po, dadaanan po natin yan. Tuloy na po tayo sa 2. Una, number 1, the creation of man. Number 2, the fall of man. Tatlo lang po yung tuturo ko ngayong bagay ito. Nakakadalawa na po tayo. Praise God, malapit na matapos. Okay, ano po yung number 1? The creation of man. Number 2, The fall of man. the fall of man. Nang likhain ng Diyos ang tao ay dumating sa pagbagsak, sa pagkakasala. Tinatawag na the fall of man. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, and the Lord God commanded, sabi ng Panginoon sa tao, you are free to eat from any tree in the garden. Malaya mo kainin ang lahat sa halamanan. But you must not eat from the tree of the knowledge of God and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Sa ibang kasulatan sabi, you are surely die. Nung kinain, hindi naman kagad sila namatay. Nabuhay pa nga si Adan ng 900 long years bago namatay. Ano po ang namatay? Spirit on the spot ng kanilang kainin ng pinagbabawal na puno. Patay kagad ang kanilang spirit. Naseparate. Kaya nga sabi ng Diyos, nasaan kayo? Hahanapin po ba ng Diyos kung nandyan na? Hahanapin mo ba isang bagay kung nandyan lang? Ano ang ibig sabihin ng hinahanap? Nalayo. Kaya hinahanap, wala, nalayo. Ganon ang nangyari sa tao at sa Diyos. Nalayo. Patay. Walang koneksyon. Kaya ang Diyos gumagawa ng iba't ibang paraan para ang Diyos ay sambahin. Sumasabi sa relihiyon, gumagawa ng mga Diyosan, gumagawa ng mga kung ano-ano yung mga estilo para sambahin ng Diyos. Dahil ang Diyos ang tao ay nalayo sa Diyos. Ang tao ang lumayo sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lumayo sa tao. Kaya nga sabi mo, nasaan kayo? So, nakainin po nila, namatay ang spiritual. Ngayon, parang ganito po yan. Nakakita na po ba kayo ng isang puno? Yes po. Apa. Nakita, yung puno po, kapag ka po yan ay pinutol, ora mismo po ba yung punong pinutol, tuyo agad? Hindi naman po. Darating pa yung maghapon, medyo malalantay daw. Darating pa yung mga ilang araw. Bago tuyong-tuyo na siya, pwede nang igatong. Ganon yung nangyari.
Ang tao ay maputol, bakat sa presensya ng Diyos, unti-unti tumatanda ng hihina hanggang mamatay ang tao. Naunawaan po natin. Kaya ang tao namamatay dahil nahiwalay sa nagbibigay ng buhay. Naputol ang relasyon sa Diyos. Kaya nga tayo na makilala natin si Kristo, nanumbalik ang relasyon natin sa Diyos. Mamaya papakita ko sa inyo. At tayo ngayon ay may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Eh, Pastor, ba't namamatay yung ating katawan? Siyempre po, ayaw mo bang mawala yung katawan mo na to? Kaya ang katawan po natin, nasabi sa salita ng Diyos, papalitan ng glorified body. Mamaya, papalitan ko po sa inyo. Okay? Tuloy na po tayo. When you cut a tree, yan po yung paliwanag kanina. Nagpasan po natin yan. The redemption of man. Okay, ano po yung una? The creation of man. Pangalawa, the fall of man. Pangatlo, the redemption of man. Pagdating sa katubusan ng tao. Yung pong redemption, meron pong tatlong bahagi. Una, regeneration. Ang regeneration is an act of God. Ang Diyos lang siyang may kagagawa para magkaroon ng regeneration. Ano po yung regeneration? Pagiging bago. Gawa po ng Diyos yan. Sabi po ng Bible, flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to Spirit. Sino po ang may kagawan para ipanganak ang tao sa Espiritu? Spirit give birth to the Spirit. Ang Diyos ang may kagagawan para maipanganak sa Espiritu. Is an act of God. Ang regeneration ay yung pagbabago ng ating pagkatao ay gawa ng Diyos. Ang pananambalik ng tao sa Diyos ay gawa ng Diyos. Hindi natin gawa. Spirit give birth to Spirit. Okay? Parang ganito. Ayan. Nagsisimula sa loob, palabas. Wala sa kukon. Ganyan po yung ginawa ng Panginoon. Regeneration. Umalis sa dating pagkatao at pumunta roon sa pagkatao na nais ng Diyos. Ano ba? Sanctification. Mula sa spirit papunta sa soul. Sanctification. Sanctification. Ano ba yung sanctification? We all which bear face contemplate the Lord's glory are being transformed in His image which ever increasing glory which come from the Lord who is the Spirit. Tagalogin po natin, maganda. At ngayong naalis na ang talukbo, nagniningning sa ating mga mukha ang kalulahatian ng Panginoon. Dahil naalis na yung talukbo, nagniningning na sa ating mukha ang kalulahatian ng Panginoon. Tinamig ka tabi mo. Hallelujah. Nagniningning sa kalulahatian ng Diyos sa kanyang mukha. At ang kalulahatian iyan na magmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalulahatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ano po yung sinasabing sanctification? Nung naalis yung talukbong sa atin, ano po ba yung talukbong? Yung kasalanan na meron tayo. Nagniningning na sa ating mga mukha ang kaluluhatian ng Panginoon. Ang tingin na sa atin ng ating God the Father ay hindi yung tayong kasalanan, hindi yung tayong taong makasalanan, kundi si Kristo na nagniningning sa ating mga buhay. Yun yung tingin niya sa atin. At tingnan niyo po at ang kaluluhatian iyan ang magmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluluhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ano po yung nais ng Diyos? Maging kalarawan tayo niya. Sa pamamagitan ng ano? To sanctification. Sinasanctify po ang ating buhay, ang ating kaluluwa para maging kalarawan ng Diyos. Totoo po ba? Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Di ba sabi ng kanta natin kanina? Sapagkat mayroong
process na pinagdadaanan po tayo ng sanctification. Ganyan yung ginagawa ng Diyos para sa atin. Kaya po huwag tayong magtataka kung tayo man minsan ay umiigas sapagkat going tayo sa process. Narinig mo lang na nagmura yung kapatid mo, hinatulan mo na. Meron talagang ganun pangyayari kasi hindi mo alam kung ano ang background niya. Dati nga matuwad pagalit, nagmumura eh. Pag natuwa, mayroon ng ganun. Pag nagalit, meron din. Matuwad pagalit, may mura. Nagbekwento lang, may mura. Kung makapagmura sa isang araw, siguro 100. Ngayon narinig mo, isa lang. Ginudge mo na. Buti nga isa na lang eh. Dati 100. Ngayon isa na lang. Ano ibig sabihin? Proseso na. Kaya mga kapatid, don't judge. Tayong lahat ay nasa proseso. Amen. Ngayon, kung sa tingin mo, ikaw, okay na, wala ka sa process, ikot nandito ka pa. Dapat nandito ka na sa langit kay Lord, kasama ka na niya. Ano ang gusto ng Panginoon? Maging ayos ang ating buhay dito para makapag-impluensya sa iba. Okay, mamaya ka nga sabihin yan. Sa application natin yan eh. Ito muna. Yan yung ninanahis ng Panginoon sa atin. Okay? Meron pong tinatawag na metamorpho saka anakaino. Ano po yan? Yung metamorpho, yun po yung macro change. Change of mind, emotion, and will. Metamorpho, parang metamorphosis. Nang dati ang buhay may uod, parang uod, ako'y gumagapok na lang sa hirap. Kawawa ako, parang uod. Nasabi mo bang gano'n? Nang makakilala kay Kristo, may pagbabago na dapat, lumilipad ka na sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ganun po yung sinasabi ng Bible na metamorpho, micro-change, change of mind, emotion, and will. Metamorpho po yan. Pero meron tinatawag na micro-change, change of mind. Ang tawag doon, anakaino. Yung metamorpho, pagpapalit ng from uod, tukon, at paro-paro. Metamorpho yun, or metamorphosis. Ito naman pong anakaino, yan po naman yung pagbabago ng ating isip. Tanong ko sa inyo. Sabi ng Apostol Paul, magbago kayo ng pag-iisip. Romans chapter 12. Nabasa niyo po ba yan? Napanood sa Superbook. Kala ko napanood sa Superbook, kaya hahanapin ko kung meron din gano'n. Paano kayong palabas yan? Ito po mga kapatid, sabi ng Bible sa Roma 12, magbago kayo ng pag-iisip. Ang tanong ko, pwede po ba tayong magbago ng pag-iisip natin? Yes! Yung desisyon mo nga ngayon, bukas hindi na eh. Bakit po? Bakit bago tayo ng isip eh? Kaya yun yung sinasabi ng salita ng Diyos, anakaino. Magbago tayo ng ating pag-iisip mula sa isipang makamundo, makasalanan, mga masasamang gawin natin dati, nang hindi pa natin nakikilala si Kristo. Ang sabi ng Diyos sa atin, anakaino. Magbago ng isip. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po ba natin magbago ng isip? Yes! Kaya po natin yan. Magbago ng ating iniisip. Di ba? Nakaisip ka ng gagawin mong masama, pero sabi mo rin, ay, ako, hindi tama to. Nabago po ba? Nabago. Lalo, nagpapatulong tayo sa banal na Espiritu. Holy Spirit, baguhin niyo po ang aking isip at puso. Tulungan niyo po mabigyan ng loob sa iyo. Talagang tutulungan tayo ng Diyos. Dahil hindi naman talaga natin sa sarili natin kaya. Alam mo, hindi mo kayang pagtagumpayan yung bisyo. Hindi mo kayang pagtagumpayan yung paninigarilyo, yung pag-inom ng alak, sugal. Magkapatulong tayo sa Holy Spirit. Tutulungan niya tayo. Holy Spirit, tulungan niyo po ako. Hindi ko maiwasan ito. Tulungan niyo po ako. Kapag gano'n ang panalangin mo, mababago ka pag pinag-pray mo. Kung ang kaisipan mo, hindi kaya ako nagawa yan, inilog ng Diyos.
po ang kalooban ng Diyos. Paano loloobin ng Diyos? Sinong Diyos? Okay? Tuloy po natin. And pangatlo, glorification. Change of the body. Pagdating po ng panahon na yung ating katawang lupa ay nauwi na sa lupa, nagbalik na sa lupa, bibigyan tayo ng Diyos ng glorified body. Bibigyan tayo ng Diyos ng katawan na hindi nabubulok. Ano po ba yung katawan na hindi nabubulok? Pinatunayan na ito na si Kristo ay nagkatawang tao, namatay, nilibing at nauling na buhay. Glorified body, tagusan sa pader. Nakapinit ang pinto. Nagpupulong ang mga disciple. Pumasok si Jesus. Ang tawag doon, glorified body. Si Jesus ang ating katiyakan sa muling pagkabuhay at si Jesus din ang ating katiyakan sa ating glorified body. Kasi kung sino si Kristo at ang nangyari sa Kanya, yun ang ating pag-asa. Kaya ang sabi ng Bible, Jesus is our living hope. Mayroon tayong buhay na pag-asa. Si Kristo ang ating buhay na pag-asa. Kung tayo'y mamatay sa lupang ito, sa katawang lupang ito, hindi tayo mananatiling patay. May buhay tayo, the glorified body, akit sa langit at papapasok ang Panginoon, magpakailan, kailan pa man. Purihin ang Panginoon. Yan ang inangalit ng Diyos para sa ating mga buhay. Bakit po mga kapatid? Gugustuhin niyo po bang tumira sa mundong ito ng napakahabang taon? Sige, bigyan kita ng pamimindi, bigyan kita ng 1,000 taon sa mundong ito. Gusto niyo pa? 1,000 taon na, naglalako-lako ka pa dyan. Sige. Pagod ang gagawin. 1,000 taon na. Kuya Ramil, halimbawa ikaw, nagpapautang ka pa rin, yung mga pinautang mo sa pulo mo. Ay, maubos na ang buhok mo. Kung tayo may buhay na pag-asa, mamatay man tayo sa mundong ito, hindi man tayo abutan ng rapture, mabutan man tayong kamatayan sa mundong ito, mga kapatid, may glorified body. Kung ano ang mangyari kay Kristo, ganun din ang mangyayari sa atin. Kaya sabi ng Bible, Jesus is our living hope. Si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Kaya nga hindi tayo natatakot mamatay. Amen. Ano man yung mangyari sa atin, ano man ang kaharapin natin, ano man dumating na panahon, ano man ang mga sitwasyon natin nagdadaanan, hindi tayo takot mamatay. Bakit? Mapapasabi ng Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Yung mga natatakot mamatay, hindi sigurado yun. Naku po, teka, nagkasala ko kanina po. Paano? Ayan. Kapatid, kapag tayo na kay Kristo, tinalo na ni Kristo ang kamatayan, mapapasunod tayo magpakailan-kailanman. Ang namamatay lang po yung ating katawan, yung ating espiritu, hindi. Buhay magpakailanman dahil binuhay ni Kristo. Tuloy po natin, the Lord Jesus Christ will transform our lowly body to be like His glorious body. Ang Panginoon Kristo, babaguhin ang ating katawan kagaya ng kanyang katawan. Sabi po ng Bible, babaguhin tayo ng Panginoon kagaya ng kanyang katawan. Kasi po, yung trichotomy na meron tayo, the body, soul, the spirit, ang sabi po dyan ay yung body gagawin glorification, yung ating soul, sanctification, being made new, at yung ating spirit ay regeneration, made new. Bago na. Ang ating soul, being made new. Pinabagong araw-araw. Ang ating katawan, papalitan ng bago. Ang sabi ng Bible, sabi ng Apostle Paul, may katawang panglangit ay meron at meron din katawang panlupa. Gaya naman na mayroong katawang pang-isda at may katawang pang-tao. Iba yung sa mga isda, iba yung sa mga tao. Iba rin yung katawan panglangit. Iba rin po yun. Kaya po, yun yung sinasabi ng salita ng Diyos na glorification. Papalitan yung ating katawan. Alin ba sa mundong ito? Naputulang ka ng paa, ng kamay, leeg. Hindi. Kamay at paa, naputulang ka. Ano mga kapatid? Sa langit, hindi putol yan. Lupa lang yan eh. Katawang lupa lang to. Iba ang katawan na binibigay ng Diyos. Yan yung katawan na panlangit. Hindi namamatay, hindi nabubulok. Kaya nga pag tayo, kasama na natin ang Diyos, ang sabi ng Bible, magpakailan, kailan pa man, forever and ever, wala nang hangganan.
Wala ng kamatayan, wala ng pagtamis, wala ng pagluha, wala ng sakit karamdaman, wala na. Sabi po ng Hebrew ng Pahayag 20. Verse 4, kung di po ako nagkakamali, tingnan niyo na lang po. Kasi po mga kapatid, kaya sabi ng Bible ay ito. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Amen. Dahil kay Kristo, ang tayo ay bago ng nilalang, wala na yung dating pagkatao, tayo ay bago na. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya katabi, bago ka na. Amen? Dahil tayo ay bago ng nilalang. Tingnan po, if you are made new inside, how do you show it outside? Ang tanong ay, if you are made new inside, how do you show it outside? Kung ikaw ay bago na, totoong bago ka na, paano mo ito ipapakita sa labas? Paano makikita ng tao na ikaw bago na? Paano ba makikita ng tao na sasabihin mo, Kristiyano ka, nagpa-Kristiyano, hallelujah, praise ka tuwing lagi ka sa simbahan. Pero yung buhay mo naman, questionable. Sabi ng tao, bago ba ito? O bagong luma? Nagpalit lang ng relihiyon. Kasi, ang totoong bago, may patunay. Nakikita. Tingnan po new insight, how do you show it? Okay, application po tayo. Para makita po natin na yung ating totoong binago ni Kristo, yung ating insight, yung ating spirit, binago ng Panginoon. Para makita ng tao yan, live out your new identity in Christ. Mabuhay ka ayon sa identity mo kay Kristo. Mabuhay ka ayon sa pagkakakilanlan sa'yo dahil kay Kristo. Kailangan yung pamumuhay natin, nakikita si Kristo. Eh sa ating po mga sinasalita at ginagawa, nakikita si Kristo. Dapat nakikita. Kasi makikita ng tao na tayo ay bago kung nakikita nila. Kasi ang tao, sabi nga, ang tao hindi nagbabasa ng Biblia pero tayo ang binabasa. Amen. Tinitingnan nila, ganyan ba ang mga born again? Diba? Sabi pa nga nila, born again. Born again. Susunugin again. Yun pa nga ang sabi nila eh. Bakit? Sapagkat yung ang buhay ng isang mananampalataya, isang Kristiyano ay hindi tumutugma sa mga Diyos na pamumuhay. Amen po ba ron? Sabihin niya ng tabi, mag-ayos-ayos na tayo, bebe. Amen po ba? Ayusin natin ang buhay natin, hindi sa harapan ng Diyos, kasi sa Diyos, banal na tayo. Ayusin natin ang buhay natin naman, mga kapatid, please lang, sa harapan ng ating kapwa. Kasi sa harapan ng ating kapwa, baka iba ang nakikita nila sa atin. Kaya live out your new identity in Christ. Ano yung new identity natin kay Kristo? We are perfectly loved by God. We are completely. We are righteous. We are. Yaan ang bago nating identity. Lakaran natin sapagkat yaan ang nais ng Diyos na mangyari sa atin. Ano pa po? Pangalawa, show your new nature around you. Yung mga nakapaligid sa atin, show your new nature. Pakita mo ang iyong bagong nilikha ng Diyos sa'yo. Tingnan po sabi ng Bible, by which being given to exceedingly great and precious promises, that through this, you may be partakers of the divine nature. Partakers tayo ng divine nature. Kung ano ang Diyos, partakers tayo.
Kaya, show! Papakita natin sa ating mga nakapaligid sa atin kung ano ang mayroon tayo na tinanggap natin kay Kristo. Show mga partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Hindi tayo namumuhay ng makalaman. Hindi tayo namumuhay sa makamundong ito. Kundi namumuhay tayo kung ano ang ginawa ni Kristo sa atin. Amen po ba ron? Tingnan niyo po yung mga pagkakasunod-sunod po natin na dinadala tayo ng Diyos sa sanctification. Ito yung mga paalala ng Panginoon para sa atin. Kaya, papakita natin ang buhay na nabago sa mga nakapaligid sa atin. Pangatlo, live your new hope in Christ. Mamuhay ng mayroong bagong pag-asa kay Kristo. Walang takot sa anumang gawa ng kaaway. Walang takot sa anumang sitwasyon, sa anumang problema, sa anumang mga pangyayari. Bakit? Meron tayong laging pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, kapag tayo po ay laging may pag-asa kay Kristo, hindi tayo dadapuan ng anumang uri hindi tayo matitinag ng anumang uri ng sitwasyon, problema, circumstances sa buhay po natin. Dahil tayo po ay mayroong buhay na pag-asa kay Kristo. Lagi tayo nakatingin sa tinanda ng Panginoon Jesus sa ating pong mga buhay. Never lose your hope. No matter what, you have a new and living hope inside. Never give up. Your new hope cannot and will not fail. Kaya never lose your hope. Huwag mawawala ng pag-asa dahil yan ang ginawa ni Kristo para sa atin. Verse, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. In His great mercy, He has given us new birth, bagong pagkatao, na mayroong buhay na pag-asa. Lalo na buhay na muli na bibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Pang-apat, serve your new purpose in life. Dahil kay Kristo po, meron tayong bagong layunin, bagong purpose sa buhay. Ang purpose ng buhay po natin, sabi ng Bible, and long ages ago, He planned that we should spend this life in helping others. Ang ating purpose sa buhay po natin, ang pagkalikha sa atin ng Diyos ay maging matulungin sa iba, maging mapagmahal sa iba. Ano po ang dapat natin gawin sa ibang tao? Ano po ang pinaka-the best na itutulong natin? What could be the best help you can give to others? Above all, give them Jesus. Everything else will fall into place. Lahat ay mawawala, lahat ay lilipas, lahat ay babagsak. Ang bagay na hindi lilipas at babagsak na bibigay natin sa tao, si Jesus na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao mananampalataya sa Kanya. Kaya po mga kapatid, ano ang pinaka-the best things na bibigay natin sa ibang tao? Ano ang pinaka-the best help na bibigay natin sa ibang tao? Share si Kristo sa tao. Bigyan mo ang tao ng anumang mga bagay sa mundo nito, lahat ay mas mawawala. Bigyan mo ng bagong sasakyan, maluluma. Mawawala. Bahay, kukupas ang pintura. Mawawala, lilipas. Pero ibigay mo si Kristo mula dito hanggang langit kasama mo sapagkat ang binibigay ng Kristo ay hindi mawawala. Kaya po mga kapatid, iyan ang the best na ibibigay natin sa iba. Bilang tayo ay merong new person inside, makakikita ng tao sa atin at ibabahagi natin sa iba ang ating Panginoong Jesus. Share natin ang ating Panginoong Jesus sa ibang tao. Amen po ba mga kapatid? Tingnan niyo po yung ating sequence.
Dahil meron tayong pag-ibang pagkatao, iba na yung lakad po natin. Ang lakad po natin, i-share si Kristo. Ang lakad po natin, makita si Kristo. Ang lakad po natin, ma-bless ang tao dahil kay Kristo sa ating mga buhay. Amen. Yun po yung layunin ng ating buhay. Yun yung identity ng ating buhay na tinanggap kay Kristo. Kaya po mga kapatid, ang ating buhay ay nagbibigay ng lugod sa Panginoon. Ano po yung apat? Basa! Number 1. Show your new nature to those around you. Live in your new hope in Christ and serve your new purpose. Ano po yung meron tayo? New identity, new nature, new hope, and new purpose. Amen? Bago na ang iyong identity, hindi na yung tinatawag sa iyo ng kaaway. Ang tawag sa iyo ng kaaway, ng mga nakaraan mo, tinatawag sa iyo ng kaaway. Lahat ng hindi magagandang bagay, yan ang tawag sa iyo ng kaaway. Pero ang tawag sa iyo ng Diyos, anak. Tingnan niyo po. Kaya pagka ikaw nalalayo sa Panginoon, hinahanap ka ng Diyos. Sino may aso sa bahay tapos nawala? Hinahanap niyo po ba? Pusa. Meow, 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 meow. Hinahanap mo kasi nawawala. Bakit? Alaga mo. Alaga mo lang yun. Tayo pag nalalayo, kagaya ng prodigal son, hinahanap tayo ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Anak, nasaan ka na? Ano sabi ng Diyos? Can you try mga kapatid? Baliktadin mo yung salitang anak, nasaan ka na? Di ba? Same. Sapagkat laging hinahanap ng Diyos ang kanyang mga anak. Hello. Lagi hinahanap ng Diyos ang kanyang mga anak na naliligaw. Kaya ang tanong ng Diyos, anak, nasan ka na? Ano ang tanong ng Diyos kay Eva at Agedan? Nasan kayo? Anong sinasabi ng Diyos sa kayong anak niya naligaw? Anak, nasan ka na? Pero hindi kaya ang tatay ng prodigal son. Ang sabi kasi ng Bible, natanaw lang sa malayo, tinakbo ng pasalubong eh. Ibig sabihin yung tatay, laging nakabantay. Tinitingnan ang pagbabalik ng kanyang anak. Kaya siguro marahil sa ating kaisipan, laging tinatanong, anak, nasaan ka na? Hallelujah. Kaya po mga kapatid, pag binaliktad mo yung anak, nasan ka na? Ano? Baliktad mo yung anak, nasan ka na? Ano po? Ginagaya nyo lang ako. Baliktadin mo. Hindi, ganun po talaga. Baliktarin mo eh. Baliktarin mo yung anak, nasan ka na? Ang kabaliktaran nun, anak, nasan ka na? Baliktarin mo rin, anak, nasan ka na? Puro yun po ang kabaliktaran nun. Sapagkat ang Diyos hindi napapagod na hanapin ang kanyang mga anak. Hallelujah! Yan ang ating new identity kay Kristo. Tayo ay mga anak ng Diyos. We have a new nature. We have a new hope and new purpose in life. What is the purpose? To serve God and to glorify our Father. Amen po mga kapatid. Tayo po tayong lahat. Awitin nga natin yung living hope. Di ba? Alam niyo ba yan? Sige po, awitin po natin. Ito pong awit na ito, itideklara po natin ngayong umaga na si Kristo ang ating buhay na pag-asa. Si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Hallelujah.
Jesus. You're our living hope. May Tagalog ba nito? Tagalog na lang, Mike. Hallelujah, Jesus. Praise you. Wala Tagalog ng verse? Chorus lang. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. Yes. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages, set down from glory to where my sin and where my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings called me His. Hallelujah, hallelujah. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Ako gusto ang ating buhay na mag-asa. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has closed its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning. Then came the morning. The promise that sealed the promise. Your very body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared a great past no blame on me. Hallelujah. So hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. 'Cause you have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ.
kami mabuhay espiritual. Marami kang bagay na binibigay sa amin. Marami kang bagay na ginawa sa amin. We are perfectly loved. We are completely forgiven. We are righteous and holy. And we are your children. Father, kaming lahat ay binago mo ang aming kalooban. Dahil kay Kristo, kaming lahat ay mayroong new person inside. Kaya ang aming buhay ay patuloy na magbibigay ng parangal at pagdakila sa iyong pangalan, sapagkat ito po ay napakabuti sa aming lahat. Maraming salamat po aming Ama sa umagang ito. Tayuan po namin ang iyong salita na aming pinag-aralan na we are a new person inside because of Jesus. Everybody say, I am a new person inside. Sabay-sabay, in Christ, I am a new person inside. Sabay-sabay, in Christ, I am a new person inside. In Christ, I am a new person inside. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Ngayon po ay grace giving time na. Ibigay po natin ang tithes and offering po natin na buwan po sa ating mga puso at ating po ipanalangin. Ama namin Diyos na makaparin sa lahat, Panginoon, salamat sa pagpapala mo, Panginoon, salamat sa Panginoon sa mga ginawa mo sa amin.